Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, signs or cross watchers man. Ito po yung inyong reading para sa April 16 to 22. Ano yung mga ganap, mga mensahe, mga dapat nyo malaman. Thank you so much for dropping by. Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Bago man po kayo dito or matagal na. Kamusta kayo? Comment nyo na lang po dyan. Thank you dun sa mga palaging nanonood, matagal ng taga-subaybay, sumusuporta, hindi nag-i-skip ng mga ads. Thank you rin po dun sa mga nag-avail ng membership subscription. First oracle card mo. The universe rewards motion. What guided action can you take today? So ano daw yung pwede mong gawin? You need to take action. Okay? Sabi dito, kung walang action, walang reward si universe para sa iyo, Taurus, Virgo, Capricorn. So kung gusto mong may ma-achieve, kung gusto mo may mangyari, kung gusto mong magkaroon ng reward si universe sa iyo, kailangan gumalaw. No? What guided action can you take today or this week? Next card. You can radically change your results by shifting your beliefs. What belief is limiting you? So, kailangan mong i-release ano itong mga self-limiting beliefs na ito. Ito yung malaking blockage para magkaroon ka ng successful results sa bagay na gusto mong ma-achieve, sa goal mo, sa sarili mo. Ayan, no? Kailangan magkaroon ng pagbabago sa iyong mga paniniwala. Lalo na kung meron kang mga self-limiting beliefs. Kasi yun yung malaking blockage at kalaban mo yung sarili mo eh. Paano ka magkakaroon ng progress kung wala kang motion? No? Paano magkakaroon ng pagbabago kung yung pananaw mo fixed na, outdated na? Self-limiting beliefs mo, hindi mo tinatanggal, di ba? So, kailangan i-renovate mo yan, yung mindset mo. Baguhin mo and mag-take ka ng action kung ano mang action yung pwede mong gawin regarding that. Soul alignment. It's time for a radical change. How can you show up for yourself in ways that you never have before? Ito na eh. Ito na talaga eh. Napaka-powerful na itong tatlong cards mo. Simple lang. Tatlong cards lang yan. Tatlong mga mensahe. Pero napakalaki ng magiging transformation nito sa'yo. Kung pakikinggan mo yung cards na yan. Again etong mga messages na ito ay para lang sa mga nakaka-relate doon sa mensahe. Kung hindi ka nakaka-relate, baka hindi para sa'yo yun. No? Baka hindi ikaw yung tinutukoy. Kasi meron kasing mga self-limiting beliefs, ibig sabihin pwedeng naging stagnant ka na dyan, walang na-achieve, hindi naging successful, walang nagbabago, dahil nga meron kang mga dapat baguhin pagdating sa iyong beliefs. And ang una doon is yung mga self-limiting beliefs mo. Okay? And isa pa is pwedeng matagal ka na rin hindi nagtitake action sa kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin or simulan or baguhin. Ito yung para sa alignment mo yan, soul alignment. Oras na para sa pagkilos, oras na para baguhin. And then dun papasok yung magandang transformation sa'yo sa buhay mo. Okay? So, kailangan mo i-apply yung mga changes na yan. Kasi nire-realign ka na eh. Yun yung mensahe ng tatlong baraka mo eh. Kung gusto mo magkaroon ng realignment, mailagay ka sa tamang alignment, yan yung mga sinasabi na kailangan mong gawin or baguhin or i-take action. Chain of events that will affect your life. Yun na nga, yung mga sunod-sunod. Pag sinabing chain of events, maaaring mga pangyayari yan na magkakakonect
sanga-sanga. May chain reaction eh. And yun yung magiging malaking impact sa buhay mo. Makakapagpabago sa buhay mo. Magbibigay ng malaking dent or effect sa buhay mo or sa future mo. Moon card, mga ano to, changes na kailangan gawin. Ayan, no? Paulit-ulit na yung mensahe ng baraha mo. Itong mga changes na to, napakalaki ng magiging impact sa buhay mo eh. Kaya baka gusto mong i-consider yung mga binabanggit ng 3 oracle cards mo. Pag nagawa mo yan, baka magulat ka, maging maganda yung transformation sa buhay mo. May re-realign. No? News or a birth of a new business or opportunity. So yan, meron din namang opportunity darating sa inyo kung nag-aabang kayo ng opportunity. Pwedeng may good news regarding an opportunity. Pwede rin may mga bagay na pwedeng new opportunities, new contracts, changes. Kasi may mga bago nauusbong with the stork card. Meron kang mga i-give birth sisimulan, no? Dealings or relationship with the younger person, ano man ang gender, romantic man yan or hindi. By the way, don't forget to subscribe, like, or follow sa aking page or channel. Kung bago po kayo dito, patap na rin po yung bell icon. And kung gusto niyo pong maka-avail ng exclusive perks sa akin, ay dumiretso po kayo sa one and only official Purple Team Facebook page, Meta Verified, may check sa dulo. At kayo po mismo ang mag-direct message or mag-PM doon sa page ko kung gusto niyo mag-inquire about doon sa mga exclusive perks na yon. Remember na merong mga scammers fake na gumagaya sa page ko, marami sila. Ang gawain nila ay mauuna silang mag-chat sa inyo, mag-offer na kung ano-ano, manghingi na kung ano-ano or i-add friend kayo. Okay, thank you rin dun sa mga generous na nag-avail ng membership subscription sa YT channel ko, FB page ko. Mga palaging nagpapadala ng star super thanks, mga laging taga-subaybay, abangers, mga hindi nag-i-skip ng ads, mga laging nag-leave ng mga comment, nag-share, nag-heart, nagla-like. Ram. Stubborn or aggressive person. Kung reading mo to, pwedeng ikaw yung pinapatungkulan dito. Kasi nga, pwedeng may mga bagay dyan sa'yo na kailangan mo nang baguhin, pero nakasanayan mo na, ayaw mo mag-leave ng comfort zone mo, nakatigasan mo na ng ulo. Or pwede rin naman kung hindi ikaw yan, mayroon kang makakadeal na person since may lumitaw na person dito kanina, younger person. Dealings or relationship with a younger person. Pwedeng rin siya naman yung stubborn, aggressive person na yun na makakaharap mo. Okay, this week. Ano man ang petsang nilagay ko dito sa reading na to, lahat naman po ng reading ko rito ay timeless, ha? Ilalagyan ko na lang talaga ng petsa yan for the sake ng kung anong petsa natin, di ba? So, next card is Barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. So, pwedeng kakulangan ito or feeling empty. Minsan, wala naman talagang existing na kakulangan. Minsan, yun lang yung feeling natin. Minsan na parang feeling empty tayo, feeling unhappy, feeling natin merong something kulang. Pwedeng ito yun. Okay? Kasi it's more of a feeling na merong something na kulang Perhaps love, money, or goals. Okay. Maaari ka lang makaramdam ng emptiness. Pwedeng related sa pera, sa success, or sa love. Good advice from a wise person. Baka makareceive ka ng advice kung kinakailangan mo. Unsolicited man yan or hindi. Ibig sabihin, mukhang useful ang advice na itong person na to. Kasi pag owl, wise yun Someone na mataas ang wisdom niyan Malay mo, pinapadala talaga siya ng divine, yung person na yan, para i-advise ka, di ba? O baka kailanganin mo rin ng professional advice, no? Kung kailanganin nyo man, lawyer, doctor, etc. Anumang professional advice yan.
Take care, enemies are working against you. Ayan, pwedeng merong mga kalaban sa paligid. Pwedeng may mga pinaplano silang gagawin against you, no? First tarot card mo, Three of Swords. Pwedeng fire sign energy, air sign energy, fire sign energy na naman, Hermit is Virgo, Queen of Swords could be Libra, pero kahit naman anong sign, basta kung ano lang lilitaw sa cards, panggiting ko na lang. Moon is Pisces, dalawa na yung moon card. Ayun something about the moon. The moon represents mysteries, dreams, intuition, fears, or emotions. Yun yung mga mga nasa shadow ba. Seven of Wands is fire. Maraming fire. Chariot is Cancer energy. Sa bottom mo, you have Eight of Cups, another water sign. So, meron talagang emptiness, sadness, or disappointment. Baka ma-frustrate ka, ma-broken heart ka, ma-disappoint ka. With may Three of Swords Okay. Or this could be something na pwedeng hindi maging successful kasi pwede rin namang itong loss or kabiguan, 'di ba? O pwede rin betrayal kasi may mga enemies ka rito. Baka may mga backstabbers dyan, betrayal. Pwedeng ma-hurt yung feelings mo since nakakakita rin naman ako ng tears, painful situation, emotions with the moon. No? Nandyan din yung maaari kang may stress, mag-worry, or mapuyat, alam mo yun, sa pag-iisip, pag-aalala, anxiety, worry, stress, insomnia, overthinking, minsan yung Nine of Swords, yan yung mga bagay na nagiging cause para hindi ka makatulog sa gabi. Sobrang pag-iisip minsan yan. Minsan, na lang din yan overthinking Minsan, nag-exaggerate nung mga iniisip natin yung situation. Pwedeng hindi naman talaga ganun ka-negative. Pero, 'di ba? Minsan yun yung effect ng Nine of Swords na nasusobrahan tayo sa pag-iisip. Tayo lang minsan yung gumagawa ng mga nightmare natin, fears natin. Kumbaga, hindi naman talaga siya ganun ka-worse, kagrabe sa reality, pero minsan na-exaggerate nung mga sobrang fears natin, pag-iisip natin. Okay? So, wag ka na lang mag-overthink. Eight of Wands is about mabilis Mabilis na movement yan It could be something na malapit na mangyari. No, it could be in the near future na to, Eight of Wands. Or kung meron mang mga movement dito, napakabilis ng pangyayari, kung ano man yung pangyayari na yan. Maaring ang bilis ng changes, ang bilis ng movement, kailangan mong makahabol, makasabay, makakope. No? Expect also na merong mga communication dito, pagta-travel, very busy, very active, maraming ganap, no?
Merong ano dito, parang ang pag-abandon sa isang situation or pag-walk out. Oh, baka ano yan, hindi ko alam kung sa relationship ba yan or ikaw ba yan, walking out of a situation, mas pipiliin mo na lang na i-avoid yung drama or iwasan, talikuran na lang yung situation na yan or person na yan kung person man yan. May mga bagay talaga na hindi mo pwedeng i-deny with the Queen of Swords. May mga bagay na dapat wag mo na lang iwasan or i-procrastinate. Kailangan mo na kasing maging truthful or honest Harapin kung ano yung dapat mong harapin dito. Maging maging prangka ka na sabihin or gawin. Okay? Kaya nga ito, may pagtalikod, may pag-iwas, saan ko pa nakita yung Hermit? Hindi yung pag-detach ang solution dito Hindi yung i-isolate mo yung sarili mo, lalong hindi yun Ang advice ni Queen of Swords is maging matalino ka, maging matapang ka, maging prangka ka. Facing your own, pwedeng sarili mo kalaban mo na kailangan mong harapin or a situation or kung sino mang tao yan. Okay? Ito ay pagiging ito ay pagiging matapang na harapin kung anong dapat mong harapin dyan kahit na sarili mo pa yung kalaban mo dyan. No? Minsan ang worst enemy natin yung sarili natin Kasi nakita ko dun yung negative self-limiting beliefs mo yan na nagre-reflect din with the Nine of Swords na naaapektuhan yung progress mo, yung growth mo, nagki-create ng blockage sa buhay mo, nagpi-prevent ng magagandang changes sa buhay mo. So baka yun yung dapat mong harapin. There is something here na clearly na sinasabi ng Queen of Swords na kailangan mo nang i-deal with, harapin, baguhin na. Or putulin na. I-confront na. Yan. Kasi Queen of Swords is card of confrontation Whether yung situation yan dapat mo i-confront, ibang tao or yung sarili mo, mga fears or etc. na related sa sarili mo. Okay? Face your fears. Isa pa yun. Combination, Queen of Swords and the Moon. Ayan, Nine of Swords. Hanggang kailan ka matutorture niyan? No? Hanggat hindi mo haharapin yan sa sarili mo, face your fears yan Moon card, Queen of Swords. Okay? Isa pa yon yung nakita ko, yung parang takot ka mag-take ng risk, mag-leave ng comfort zone, takot ka na mag-take action, may mga dapat kang baguhin sa sarili mo, especially sa mga self-limiting beliefs mo, sa mindset mo ba? Okay? Baka it's time na talaga na baguhin mo na yan. Okay? Since lumilitaw yan, changes. Daming card dito ng may mga dapat nang baguhin Huwag nang talikuran. Harapin mo na yung mga yan. Hindi paglayo, hindi isolation, hindi pagtalikod or abandonment yung solution sa problema. Sa sarili mo man yan, sa career mo, or sa love life mo. Kung merong mga dapat harapin dito, harapin na. Kailangan ng mag-take action, kailangan na mag-decide, kailangan nang i-transform yung mga dapat i-transform. Harapin yung mga dapat harapin. Ayan mako-corner ka in the end Seven of Wands. So anong gagawin mo? Para kang namate rito na-checkmate ka. Hihintayin mo pa ba na ma-checkmate ka, ma-corner ka? Diba? Alam mo yun,
sooner or later, i-deal with mo rin yung mga yan. Ba't mo pa patatagalin? No? So, sa tingin ko, wala ka ng takas dito. Alam mo yun, na makukorner ka dyan. So, wala kang choice kundi gawin yung dapat mong gawin. Stand up for yourself. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Magkaroon ka ng tapang na gawin yung dapat mong gawin. Labanan yung fears mo. Ayan o. Lahat sila nakaturo sa'yo. Kino-corner ka. Para kang nahuli. Alam mo yun, na-corner ka na eh. So, sa tingin ko, kailangan mo, whether you like it or not, lakasan na lang talaga ng loob yan na harapin yan. O ano man yung situation na yan. Sa sarili mo man yan, or sa love life mo, no? O sa ibang bagay. O, kailangan mong mag-decide, mamili eh. Magiging stagnant ka na lang ba dyan? Aatras ka ba? Ilalaban mo ba with the 7 of Swords? Magpapatuloy ka ba? O hanggang dyan ka na lang. Titigil ka na lang dyan dahil takot ka. Takot ka sa change, takot ka sa takot kang harapin yung mga dapat mong harapin. Mamimili ka lang. Chariot card. May dalawang Sphinx siya sa traditional, pero dito iba yung itsura eh. Okay? So, yung transformation, yung magandang transformation, yung success ay nakasalalay yan sa magiging choice mo. Anong path ba yung pipiliin mo? No? Path sa pagiging stagnant or path sa breakthrough, pagbabago, success sa pag-move forward. Okay? Sa love life, maaari kang makaranas ng heartbreak. Ayan, pwedeng literal na 3 of Swords yung breakup, separation, betrayal, or third party. Pero kung halimbawa wala mang third party, disappointment, frustration, pwede rin naman yun. Or feeling empty. Pagiging sad, pagiging lonely, feeling mo parang may something kulang, hindi ka pwedeng, ayan, meron kang mga bagay dito na maaaring nagpapa-stress sa'yo, nagpapa-worry, napapaisip ka, no? So, may mga bagay dito na hidden with the moon card, walang kasiguraduhan. Pwedeng ganun yung klase ng relationship na meron ka this week. Pwedeng ganyan yung mga energy sa inyong dalawa. Andyan yung pagiging defensive, pag kinonfront, ayan. So, worth it bang ipaglaban ito? Itutuloy pa ba? Hindi. Alam mo yon. Pero nakatayo naman yung chariot mo eh. Magwo-walk away na lang ba? Ilalaban ba? Mag-i-stay ba? Or ika-cut off na lang? Yung mga ganong energies. So, para matapos na yung mga walang katapusang pag-iisip mo, pag-alala mo, misteryo, edi confront mo na lang kung talagang kailangan mong harapin, kausapin. No, i-deal with mo na. Diba? Walang mangyayari. Ayan, may pag-iwas dito, may pag-walk out, paglayo, pag-iwas, pag-disconnect. So, kung merong something na nagbabother sa'yo, gusto mo ng kasagutan, clarity dito sa something na hidden na to, unknown, i-confront mo na lang with the Queen of Wands. No? Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito. Don't forget to subscribe, like, follow. Godspeed, babush.